Hi guys, good afternoon everyone. Maayong hapon po sa lahat, no? At ito na guys, gagawa ko ng merienda. At syempre usong-uso ngayon to, lalo na ngayon. Kasi nga, dahil magki-Christmas na, so maraming nagbebenta nito ngayon. Lalo na sa simbang gabi, talagang kasama to lagi dun sa isa sa itinitinda, no? Dun sa labas ng simbahan. So anyway, ito ngayon gagawin natin, gagawa tayo ng bibingka. For the full recipe, ilalagay ko na lang po sa description box. So anyway guys, maraming klase na ng bibingka, no? Depende po kasi yan sa lugar, kung nasaan ka. Depende kung saang province ka ng dito sa Pilipinas nakatira, no? So maraming iba-ibang klase ng bibingkang ginagawa. So merong made of glutinous rice, no? Yung tinatawag nilang Royal Bibingka. So guys, galing yun sa Ilocos, no? So meron pang ang bibingkang gawa sa kasaba. So depende nga yan sa kung anong lugar na saan kayo nakatira. So anyway, nagdarang muna ako nitong dahon ng saging. At syempre, thank you mo dun sa sa nagbigay ng dahon ng saging. Syempre, galing to guys sa neighbor. At syempre, pagkatapos ko itong madarang lahat, guys, syempre, pinunasan ko yung dahon ng saging at pagkatapos, ito na, ilalagay ko na dito sa molder at pagkatapos, syempre, babrushan ko lang ng butter para mamaya pag nilagay natin yung gagawin natin bibingka, syempre, pag naluto, para hindi madikit. So, guys, ito na, bali, dalawang brand ngayon binili ni Habi na cheese, no? So, ang billing ko kasi sa kanya yung quick melt cheese para madaling matunaw dun sa ibabaw, no? So kaya dalawa yung brand na binili niya na cheese. So syempre yung isang cheese ko is syempre yung brand na okay. Not sponsored kasi gusto ko yung lasa nito. So anyway, so eto na guys, nagano na rin ako ng salted egg kasi syempre ilalagay natin to sa sa bibingka. Isa to sa nagpapasarap kasi sa bibingka. Yung pag kinain mo yung bibingka mo, sabay makakakain ka ng ng itlog na maalat. So, ang sarap ng combination. So, ito na guys, na-prepare ko na tong mga pang-toppings. So, susimulan na natin yung gagawin nating bibingka. Hinaluan ko ng glutinous rice tong rice powder and then lagay ko na tong sugar. Pagkatapos, ilalagay ko na rin din tong salt. And then, ilalagay ko na tong baking powder. So, pinagsama-sama ko na lahat yung, yung dry ingredients. So, guys, dito, wala namang kailangan pagkasunod-sunod, no? Depende na yan sa'yo kung paano mo ilalagay lahat yung ingredients mo. So, hahaluin ko lang to maigi. Pagkatapos ko dito sa dry ingredients na napaghalo lahat, eto na dito naman ako sa wet ingredients. So, meron ako ditong coconut cream. Pagkatapos, lalagyan ko ng 4 na pirasong itlog. And then, nilagyan ko ng vanilla. At pagkatapos, ilalagay ko na rin tong melted butter. So, yan na lahat guys, yung ingredients ko. So, hahaluin ko lang maigi. So, guys, ito, ginamitan ko to ng purong kakanggatana. Kasi, sakto kasi yung kakanggata ko, 3 cups. So, naisip ko naman, wag nalagyan ng water kasi nga, sayang naman yung kakanggata kung iiwanan ko pa, no, tapos lalagyan ko ng water tong So, pinuro ko na lang nakakanggata. So, para rin din, mas creamy. O, diba, napakadali lang naman talaga nito, guys, yung paggawa ng bibingka. Actually, ang mahirap lang naman dito, yung ginagawa, yung pinaka-traditional way ng pagluluto ng bibingka dito sa atin, diba, yung nilalagay sa clay pot. And then, lalagyan ng baga sa ilalim at saka lalagyan ng baga sa ibabaw. So, yun yung pinaka sikat o kilala dito sa atin na pamamaraan ng pagluluto ng bibingka. So, maganda sana yun guys. No? Kahit ako gusto ko yun. Kaya lang, wala kasi rin akong clay pot and then, wala rin akong ulingan. Tapos, wala rin akong paglalagyan ng uling doon sa ibabaw. So, naisip ko na lang na lutuin na lang to sa oven. So guys, pwede rin to sa sa kaldero, no, sa isasalang mo sa stove, no. So bali parang lalagyan mo lang ng grill sa ilalim, then papatong mo tong molder kung walang oven. So may mga way din naman para makagawa ka ng bibingka, hindi lang yung pinaka-traditional way. Ito na, nilagyan ko ng toppings, nilagyan ko ng salted egg and then nilagyan ko ng cheese.
Naka-preheat na yung oven ko. Then, sinet ko to sa 200 degrees Celsius. And then, ibibig ko to for about 30 to 35 minutes or until it's done. So, syempre, check nyo na lang guys kung luto na, no? So, maganda nga sana nito yung medyo sunog-sunog sa ibabaw, no? Kaya, yun yung mas maganda lang talaga sa, sa niluluto dun sa uling. Kasi iba yung sunog sa ibabaw pag luto sa uling. So, guys, nilabas ko nung halos paluto na kasi yung ibang nilagay kong toppings lumubog. So, nilagyan ko ulit ng cheese at saka nilagyan ko ulit ng salted egg. And then, ibabalik ko pa ulit to sa oven kasi kulang pa to sa luto. At eto na, nung naluto na, syempre, ibabrush ko ng butter to give extra flavor ng butter. And then, syempre, pampakinis, no? Pampashiny. So, guys, eto na yung pangalawa kong nagawa kasi yung una kong nagawa, naubos na, nakain na nila. So, eto na lang yung natira. So that's it guys, before I ended this video, magpapasalamat po muna ako sa inyong lahat. No? As always, maraming salamat po talaga sa inyong lahat dun sa matyagang nanonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the notification bell. Thank you guys for always watching my videos. There you go guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana abangan nyo pa po ako sa susunod kong i-share sa inyo. Maraming salamat and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye bye.